Ayan mga kapartner, nagbabalik ang programang Katok, may oportunidad sa bawat katok. Kami pa rin ang inyong katok ngayong hapon. Ako si kapartner Cha. Ako naman si kapartner Cristal. Ayan, so mga kapartner, nandito na ang ating panauhin. Ngunit bago iyan, ako ay may tanong sa inyong lahat. Kayo ba ay mahilig sa milkshake? Wow! Sino ba naman ang hindi mahilig sa milkshake? Diba? Kapartner Ethel. Yung diabetic lang. Ay, oo. Yun lang yung bawal. Okay, so ayan na. From sky high dreams to sweet success, mula aviation graduate to dessert boss, kilalanin natin ang lalaking nasa likod ng Shake and Bake. His milkshakes, cookies, and his story, all worth the buzz. Let's welcome John Luverne R. Osinar. Yeah! Sir Lube. Thank you very much for having us. Alright, Sir Lube, before tayo mag-start sa ating discussion, maaari ho kayo yung batiin the people behind the business. Ito po yung ating camera. Pa-shout out tayo, sir. Yeah, hi. Hello sa Shake and Bake team. Maraming salamat sa pagpapaunlak nyo po na nandito kami ngayon na may promote yung business namin. And back in Santolan, maraming salamat Shake and Bake. Yeah, thank you very much. Ayan. Alright. So, kapartner Lube. Alright. So, can you introduce paano ho ba nagsimula yung ating business? Well, Shake and Bake started dun sa food park namin. So, meron kaming sariling food park sa barangay namin, which is Santolan, Pasig. And we started as a yogurt shop talaga before, way back 23. And unfortunately, that didn't work out because merong nagka-problema. I mean, nagkaroon ng maraming problema dun sa machine, and we didn't actually maintain it na dapat siyang ma-maintain. So, anong nangyari, nagka-problema, and it wasn't, I mean, hindi na siya cost efficient para sa company namin. So, nag-isip kami ng paraan kung paano namin ma-incorporate yung mga natira naming mga ingredients, yung mga stocks namin. So, naisip namin, bakit hindi milkshake? Isa yun sa mga favorite namin isa yun sa mga favorite namin na inumin, na gawin sa bahay ng kami-kami lang. So, tinry namin, nag-research kami, nag-develop kami dahan-dahan, araw-araw, gabi-gabi, tumikim kami na tumikim hanggang sa sumakit na yung mga lalamunan namin, sabi ko sa inyo. And then, ayun, doon na kami nagsimula. Tinry namin ibenta siya dahan-dahan, isa-isa. And then, ayun, tinangkilik naman ng mga tao, yung community around dong sa barangay namin. And then, ayun, lumaganap na lumaganap. Wow, yun pala yung story behind that. Pero, ang nabasa natin dito, no, si Sir Luverne is hindi ka talaga, balay yung degree mo or yung course mo is not into business talaga. Not really. Ano yung course mo talaga, sir? Well, I studied air transportation before. And then, after nun, nag-work na din ako, pero not really related dun sa course. So, nag-jump ako from job to job. I started as a customer service representative, and then after nun, nagbantay ako sa vape shop. I did everything na po pwedeng pagkakitaan ng pera talaga para, you know, I really wanted to start a business. So, ayun, hanggang sa nakalanda ko ng decent na job na kaya ko. And then, after that, ayun, naisipan ko na sabi ko sa tita ko na parang, tita, baka pwede mo ako introduce din sa business mo. Gusto ko matuto. And ayun, after that, she took me under her wing, taught me lahat ng pwede ko matutunan, lahat ng mga questions ko and everything. So, I see. Diba? So, hindi din talaga ibig sabihin na pag yun yung course mo, dun ka na lang talaga forever. Pwede ka talaga mag-venture. Yeah, exactly. At kahit hindi ka into business, pwede ka pa rin talaga maging negosyante. Yan. Ka-partner Cha. Ayun. So, your tita, nasa ano ba talaga? It really runs in the blood, yung pagiging business people, business-minded. I would say so, sa family namin, oo. Simula sa lolo ko, negosyante talaga siya ever since, yun yung bumuhay sa amin.
nagsimula kami talaga yung family namin sa sa junk shop pa before eh. Wow. So yun talaga yung family business namin. So hanggang sa nakapagpundar, dagdag kami ng ganito hanggang sa nakapag food park. Yan, ganyan, and yun, may mga vape shop din, yung mga mahilig talaga kami sa sa mga pagkakakitaan ng pera. Wow. So ayun. Naghahanap talaga ng paraan Yun para talaga oo. extra ng kita. Yes. Pero shake and bake siya, meaning hindi lang si milkshake ang ino-offer. Anong meron kay bake? Yeah, exactly. Yung shake kasi kami yun eh. Yung bake yun yung sister ko eh. Meron kasi siyang company called Bento Cakes by Heather. So, dun yung part namin na kinukuhanan namin ng mga baked goods namin, which is yung favorite ng tao, yung chunky, chewy cookies namin. Nakikita natin sa screen, no? Napakasarap. Yeah, exactly yan. Yung cheese muffin namin, yung palm size cookies namin, the brownies, and the other breads pa na meron kami. So, siya yung gumagawa nun. Okay. Yung mga milkshakes natin, anong available flavors natin dyan? Wow, yung mga favorite natin dyan, mga favorite ng mga customers natin is yung mga nakikita nyo sa screen, yung strawberry yogurt. Yogurt series natin yan. And then yung chocolate, syempre, favorite ng masa yan, chocolate, walang... And then, yung isa sa mga pinaka-favorite ng tao talaga is yung chocolate, yung salted caramel biscoff natin. Which is salted caramel na base siya with whipped cream and then biscoff biscuit sa ibabaw, Lotus, and then a drizzle ng caramel syrup. Ayun. So, sa napakalaking industriya ng milkshake business sa Pilipinas, anong pinagkaiba ng shake and bake from the rest na masasabi nyo na iba kami? Okay, ganito yan. Maisip nyo, lahat naman tayo siguro nakapunta na celebration di ba? Lahat tayo nakapunta na celebration, whether it be graduation, birthday, or any kind of graduation. Meron dumadating na time doon sa celebration na yun na patapos na eh. So, naglalabasan na yung mga ice cream. Lahat tayo may hawak na ng mga mug, mga cups, and spoon. Kuha ka na. Syempre, celebration yun, may kipagkwentuhan ka, may kipagkulitan ka, daldalan ka, hanggang sa maiwan mo na yung cup mo sa gilid. Ngayon, kinuha mo yung cup mo, sabi mo, ay, tunaw na. Paano to? Hindi na katulad nung kanina. Tatapon mo ba? Hindi naman, di ba? So, ang gagawin mo, you will sip it. Yun yung ice cream, yun yung milkshake namin. It brings ice cream to life. Wow. With the right ingredients, with the right na timpla niya, nilagay namin siya sa cup and sinerve namin siya sa mga customers namin. Kumbaga, kahit na malusaw na, masarap pa rin si milkshake and bake. Hindi siya nag-iiba. Tikman nga natin yan. Pasok dito. Joke lang. Pasok na yan. Joke lang. Ayan. So, yun yung mga tawag dyan, different flavors ninyo. May mga plano po ba kayo na other flavors na gagawin? Yeah, actually, may dinadevelop kami ngayon. So, yung shake at bake, tinatry namin paghaluin ngayon. So, dinadevelop namin yung cookie dough namin na ma-incorporate dun sa shake namin, which is magiging chocolate chip cookie dough shake. Wow. Parang masarap yan. Okay. Parang gusto ko lang din malaman kasi parang pagpapakinggan natin yung story mo, sir, parang hindi ka masyadong nahirapan. Parang ganun pagpapakinggan. Ano ba yung mga challenges mo so far when you started the business and hanggang ngayon, ay yung mga na-experience mo na challenges? Yeah, well, yun nga, tulad ng sinabi ko kanina, yung pagdating sa equipment, natutunan namin, actually ng buong team namin na it's better to invest sa mga magandang equipment. Kasi yun ang mag-aalaga sa'yo, yun ang mag-aalaga sa business mo. Yung equipments mo, kasi mahirap yun palitan eh. Yun yung mga naging unang challenges namin. And of course, yung pagturo din, quality assurance sa simula. Siyempre, pag nagsisimula ka, isa pa lang yung empleyado mo, isa pa lang yung gumagawa eh. Yes. So, kailangan mo maituro sa kanya mabuti kung anong klaseng quality ba ng milkshake yung gusto mong maibigay sa mga customers mo. So, yun yung naging challenge namin nung una, kung paano, yung quality assurance. So, ka-partner Louv, so, of course, sa panahon natin ngayon, tumataas yung, inflation rate, yung presyo ng mga bilihin natin. So, paano natin na ma-maintain yung premium quality taste ng inyong product despite sa pagbabago-bago ng mga presyo ng ating mga bilihin? Yeah, as much as possible nga eh. Gusto namin ibaba lang siya ng below 100 eh.
Sa totoo lang, kasi yung community namin around doon, yun yung gusto nilang sweet spot na na price point na gusto talaga nila eh. So ang ginagawa namin, nakikipag-negotiate kami syempre sa mga suppliers namin. Meron na kaming mga suppliers way back pa na mga kilala na namin, na kinukuha na namin. So dun sa ganung parang kami nakakatipid sa mga sa connections namin and networks. Okay. So when it comes to naman, magkakaroon tayo ng price reveal naman. Affordable naman siya sa ating komunidad. Ano ba? Nasa anong range ba yung Yeah. natin? Ang range natin, lowest natin, it starts from 85. Wow. 85 to 95. So, as much as possible, we didn't really want to itaas siya ng 100. So, gusto namin maka-afford kayo ng complete na bundle na ng snack nyo with milkshake and dessert na around 120 pesos. Parang, wow. Kasi nga, di ba, the usual na pupuntahan mo ng mga coffee shop or anything, yung isang, pa lang, milkshake pa lang, 100 sa plus. wrap na sa 160, almost 200 na. Yeah. So ngayon, with the bread na siya, or pastries, 120 Exactly. lang, Ticha, puntahan na natin yan. Hindi na, may dala ko para sa inyo. Huwag na kayong pumunta muna. Saan ba location natin, sir, ng ating business? We're in Santolan, Pasig. It's called Castiel's Food Prank Park. So, yung food park namin is dedicated to my cousin na si Castiel, na sobrang hilig niya sa pagkain talaga. Siya yung son ng auntie namin. Which is, kaya dinededicate namin tong mga food namin, tsaka yung mga hilig niya ng mga pagkain dun sa food park. Parang one thing na I get lang from parang lesson lang for me from your story is that kung may kapamilya ka na may negosyo, kumbaga, wag kang mahiya na magtanong and to ask help for them to help you as well na magiging negosyante din to build your business. Exactly, yeah. Lalo pag magiging mag-partners kayo, makakapagtulungan kayo sa isa't isa di ba? So, that's one thing na very thankful ako and grateful. So, hindi pala lahat, kasi may mga naging guest kami dito na sinasabi nila na alanganin silang makipag-partner sa family. It's because nagkakaroon ng alitan, hindi pagkakaintindihan. So, hindi naman pala lahat. Siguro, it depends. Siguro sa relationship nyo din eh. Kasi yung tita ko, she's more like, she's like a mother na rin eh. Isa siya sa mga kinalakihan ko na kasama, na araw-araw ganyan. Syempre, kaya siguro, binavalue ko yung opinion ng tao, ng mga pinakamalalapit sa akin. Kasi, alam ko, hindi nila ako gustong mag-fail. And vice versa. So, isa yun sa mga bagay na pinangahawakan ko. Yes. Alright. So, kapartner Luv, are we open to franchise? Yes, we are. Pero sa ngayon, focus muna tayo sa mga products natin na pagandahin pa kasi hindi pa kami satisfied. Gusto pa namin tangkilikin pa kami ng mga tao dun sa mga bago naming ilalabas. Wow. Pero we're open to we're planning kasi in the next few months na mag-bazaar pa ng madami. Yan, mag-open pa kami ng maybe a few pop-up stores here and there. Ganyan. So, yun ang mga plans namin next. Pero are you open if in case may celebrations na ibubuk kayo? Yeah, na kayo of course. Sige nga, baka gusto mo sila i-invite, sir. Yeah, sa mga gusto, sa mga, Mga ilang tao yung kaya nyong i-accommodate? Yeah. Oo. Well, it depends. Siguro sa ngayon, makakaya na namin mag-accommodate ng around 100 to 2. Yan, para sa milkshake. Kasi syempre, hindi naman sila kukuha ng 2 cups siguro, no? Isang tao, no? Okay. Pero yung mga ganun, siguro, if ever may interested na mag-book sa amin na sa mga events nyo, you guys are more than welcome to reach out to us. Meron dyan yung, nasa screen yung namin, yung contact details namin and everything. So, ayan, feel free to contact us. Yes, may mga comments tayo dyan na gustong basahin. Okay. Nandito sa live natin na program. Ayan, mula kay Joy. Grabe yung milkshake nila, legit na dessert and drink in one. Ay, wow. Mula naman kay Vincent. Ang creamy. Pwede ba magpa-deliver araw-araw? Pwede ba? Open kayo for online delivery? Yeah, we are. Doon sa community namin, around Santolan, meron kami tinatawag na Santolan Online Bikers doon. So, merong mga bikers and then meron din mga order sa amin online via Lalamove naman yung pinapadala namin. Okay, yan. Nasagot na natin yung kay Jason. Baba pa daw kahit, let's add 2 more. Ay, yun? Asan na? Ba't nawala? Okay. At wala kay Koy, hindi lang basta milkshake, may puso yung gawa niya. So, parang mga customer nyo yata ito. Naku, baka mag-anak ko nga yan.
Sino ba si Koy? Ito pa. Thank you, Koy. Sino pa yan? Parang may Wala problema ka? ata yung keyboard ng ating technical. Okay, sige. Mag-ano na Sige. tayo. Ngayon naman, I just wanna know, like, syempre, this program kasi, we also want to encourage a lot of Filipinos to become, like, entrepreneurs on their own, to build their own business. Ano yung magiging, like, message mo for them? Yeah, message ko for them is, do it scared. Do it scared. Walang mangyayari kung, kung lagi ka lang anxious na isipin kung ano yung mangyayari. Para sa akin kasi, nung una, yun yung pinakamahirap na parte ko. Itong pinundar ko na pera na to, ano ba mangyayari dito? Hindi ako sigurado. Pero, nung natutunan ko na gawin siya ng takot ako, doon nagsimula yung mga blessings na dumating sa amin na pwede mo siyang harapin ng takot ka. Basta kasama mo sa paligid mo yung mga taong may tiwala ka and you value their opinion, you value their advice and their feedback kasi alam mong hindi ka nila papabayaan and hindi mo sila papabayaan. It's all a team effort talaga. Team effort. How about naman sa mga, kasi we are always very inspired pag nagkaroon kami dito ng guest ng mga young entrepreneur na kagaya ninyo. Nandito yung si behind the scene mga kaibigan, nandito ang kanyang Kapatid, sister. yes, si Very Heather. beautiful Heather, nandito po sa gilid. And then, we're always inspired na marinig yung mga, business insights and success stories ng mga young entrepreneur na kagaya ninyo. So, but there are also a lot of young people out there na talagang hindi alam kung anong gagawin at the age of 20s or 25 na kagaya mo, na hindi nila alam kung anong gagawin sa buhay, na parang always may takot sa ganito. How will you encourage them? Well, ang masasabi ko lang sa kanila, hindi ko alam kung ako yung dapat magsabi nito, pero kasi hindi ko rin alam kasi yung gagawin ko sa simula ginawa ko lang talaga yung kung ano yung tingin kong tama kung ano yung tingin kong gusto kong gawin. Hindi dun sa bagay, hindi ko inisip kung mag-fail ako o hindi. Yan, inisip ko na lang kung gusto ko ba itong gawin? Worth it ba to? And then naisip ko, siguro naman worth it to kasi gusto kong gawin kung mag-fail man ako, and so be it. I failed dun sa terms ko. Yun lang yung inisip ko nun. Just do it scared. Just do it scared and as long as wala ka naapakan na tao. Yes. Gusto ko yan. Do it scared. Do it scared. Takot lang ako walang do it. Ay, pala. Negative. Sorry. Okay. I wanna know also, ano yung pinaka-positive feedback na na-receive ninyo? Like, na-appreciate nyo talaga? Siguro yung unang feedback nung ginawa namin, nung may umorder sa amin, sinabi nila na, ang sarap, nagustuhan ng anak ko. Sabi niya ganun. So, ako, bilang nasa hospitality na field na parang nagustuhan nila yung pinaghirapan namin. Yun yung para sa akin pinaka-heartwarming it doesn't matter nung una nga kung kumita kami o hindi. Basta magustuhan siya ng tao. Yun lang yung gusto ko. Kasi proud ako talaga Proud ako dun sa ginawa namin Wow. So, yun. Hindi siya more on sa may magiging kita, but doon sa ma-appreciate ng mga tao. Exactly. Amazing. And now, also, I wanna know, paano mo hinahandle yung mga negative feedbacks naman? Kasi yung iba, pag may mga tao kasi na pessimistic, na if they will receive negative feedbacks, ay, parang ayoko nang tumuloy, ayoko na, pagod na ako, na-discourage na ako. Ikaw, how do you handle negative feedbacks? Well, for me, negative and positive feedback are both good feedbacks. Kung negative man yun, ibig sabihin, you still have something to improve on. Pag positive naman siya, meron kang something na, kailangan mo lang, you just have to keep it up. So, feedback for me is, para sa akin, isa yun sa mga pinaka-importante. It's not a secret, pero isa siya sa mga points na kailangan mo talaga, paghirapan and tutukan, especially pag meron kang business. Okay. So, ano meron ba tayong mga upcoming mga events or mga plans? Yeah, every Saturday night, meron kaming acoustic night dun sa food park namin. So, nag-i-invite kami nag-feature kami ng mga artists around the area, mga buskers, musicians, na mga kilala ko kasi meron na rin tayong network ng mga musicians ganyan kasi
sometimes, kami din, tumutugtog kami doon as a family and as mga friends ko, ganyan. So, every Saturday night, meron tayong acoustic night doon sa Castells Food Park. Good food and good music. Yun lang yung kailangan nyo. Pwede ba nating paki-flash ulit ng ating kung saan makukontakt yung ating business? Yes. Invite natin sila ulit, sir, with your business. And sa mga may hilig sa matatamis dyan, sa mga sweet tooth na katulad namin, iniimbitahan ko kayo na tikman yung shake and bake milkshake namin, especially yung mga featured namin ng mga bagong and mga bestsellers namin. Tikman nyo lang siya. Punta kayo sa shop namin. Promise, hindi kayo mabibigo. Kung ayaw nyo ng sweets, meron kami dun mga savory, meron kami dun mga ulam, and international food na mga mahilig kayo sa kung ano-ano man. Pwede rin kayo tumambay doon with your family and barkada. So, see you there. Wow. Wait, last question pala ako regarding sa milkshake. May sweetness level ba yan? Like 50%, 25%? Well, sa ngayon, wala pa kaming ganun na feature eh. Pero, I can guarantee you na enough siya dun sa taste buds mo. So, hindi naman sasakit na muna namin. Hindi naman. Pag siguro 3, pag di mo sila binigyan. Pag Siyempre, ka na, madamot ka-partner Ethel, anything na sobra, masama. Okay. Pero pag enough lang, sabi nga ni Sir Lou, talagang enough lang sa panlasa. Excited na tayong tikman yan. At ating i-judge. Okay. So, meron pa ba tayong katanungan ka-partner Ethel? So far for me, wala na, ka-partner. Okay. So mga kaibigan, maraming salamat sa pag-paunlak ng aming invitasyon ka-partner Lou, and we're also glad to see you here in the program and to listen to all of this, business success stories from a young entrepreneur like you are. So mga ka-partner, kung mayroon kang kwento na alam mong papatok at tatatak sa isipan ng bawat Pilipino, abay, wag mong itago, kundi dapat ito iyong ibahagi at ipatok na yan! At bago po tayo magpaalam mga kapartner, laging tandaan ang sinasabi sa Proverbs 10:4. A lazy person will end up poor, but a hard worker will become rich. Ayan, sa salitang Tagalog, nagpapahirap ang katamaran, ngunit ang kasibagan ay nagpapayaman. Ako po si kapartner Cha. At ako naman po si kapartner Cristel. Magsalo-salo ulit tayo bukas sa kaparehong oras at himpilan dito lang sa Patok! May oportunidad sa bawat katok. Inyong napakinggan ang iba't ibang kwento at kalaman dito sa programang Patok. Hanggang sa muli, magsama-sama ulit tayo tuwing Lunes hanggang Biyernes, 1:00 hanggang 2:00 ng hapon. Dito lamang sa DZAR 1026 Sunshine Radio Manila.